Sige po, alam po tayong puan. Ang forward lang po sa mga sa harapan natin mga nakaupo. Sa mga dating pagmumuli. Pero hindi po tayo makapag. Minsan pa ako, tapang natin ang Diyos. Ang buhay po ng kinakawalan. Pwede po na. Magandang umaga. Ako, bawal yata rin sa sapatos. Napaka-magumedyas. Ang ganito. Banal ang lugar na ito. Amen. Walang nakita. Sabi para sa lugar ni Pastor Naganta. Sa sapatos. Basa nyo na ba yung nakasulat sa Bible kapag mayroong isa o dalawang tao na katipon, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Amen! So kahit tayo hindi ganun parami katulad ng mga simbahan malalaki, kapag mayroong dalawang tao o tatlo, nagtipon tungkol sa mga salita ng Diyos, ang Diyos ay naririto sa ating kalagitnaan. Amen! So, recognize natin ang Diyos na naririto na lang. Palakpakan natin. Hallelujah! Sa natin ang Bible natin. Sino may Bible? Taas ang kamay na may Bible. Sino walang Bible? Taas ang kamay. Yung walang Bible, taas ang kamay. Yung totoo ha, yung walang Bible. Bibigyan ko ng Bible sa dalawang tatlo. Apat. Ayan. Pastor Ilocando sa Monday, bigyan ka apat na Bible. Hindi yung mga tumas sa kamay. Taas ulit ang kamay. Sa dalawa, tatlo, apat. Lima pala, lima. Bibigyan ko kayo ng Bible at ganyan po sa akin. Alright, sige. Kasi, ang salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Every time na tayo ay mayroong pagtitipon, hindi tungkol sa eleksyon, ano? Mag-eleksyon ngayon. Sabi ng Panginoon, ako'y nasa gitna nyo every time mayroong magkakatipon upang pag-usapan ang tungkol kay Kristo. Sabi ni Kristo, nasa gitna ako. Kaya kung si Kristo ay nasa iyo, nasa amin, si Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Present siya ngayon. Pero nasaan siya? Hindi naman natin makita, no? Ang tinutukoy niya yung kanyang presensya ng Espiritu. Sino tumanggap kay Kristo, taas ang kamay? Yung hindi tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Ayaw tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Okay, ibig sabihin, kilala mo si Kristo. Ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Amen. So, ang pananampalataya yan ay napakahalaga. Pero ang topic natin ngayon ay tungkol sa Espiritu ni Kristo. Pag Espiritu ni Kristo, ang tawag sa Kanya? Banal. Diba? Dalawang uri lang Espiritu nandito. Ang hindi evil spirit, holy. Diba? Ang tao, nung wala pa si Kristo, hindi pa natin tinatanggap si Kristo. Ang tao ay hindi katulad ng hayop. Tayo'y mayroong kaluluwa, katawang laman, may kaluluwa, nag-isip bahagi ng kaluluwa, at espiritu ng tao. Lahat ng tao, kaya meron si Kristo o kaya wala si Kristo, meron siyang espiritu. Kasi yun yung pinaka-unique, pinaka-special na pagkagawa ng Diyos sa tao. Doon sa Genesis, at sila'y hiningahan ng Diyos. At sila'y naging mga buhay ng kaluluwa. Yung espiritu, yung pagka-Diyos ng Diyos, ay ibinahagi niya sa tao. Ang hayop, hindi niya yung ginawa. Kaya ang lahat ng tao na nandito sa mundo nito, kapag ipinanganak ka rin sa mundo nito, automatic meron ng espiritu. Yun yung espiritu na ibinahagi ng Diyos sa tao. Ngayon, kapag wala pa si Kristo sa buhay mo, ano ang tawag sa iyo? Kasi nagkaroon lang tayo ng buhay ng si Kristo, tinanggap natin. Ang buhay na pinag-usapan doon ay yung spiritual mong buhay. Kaya di ba nung si Kristo ay umakyat sa langit, at sila ay hiningahan ni Jesus at kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Si Jesus, tinatamanggap kay Jesus, taas ang kamay. Okay.
Pero nasaan ba si Jesus? Hindi naman natin makita, no? Kasi ang katawan ni Jesus, hindi yun ang tinanggap natin. Ang katawan ni Jesus, nakaupo sa kanan ng Diyos, seat of power. Pero ano yung tinanggap natin? Bakit tinanggap natin si Jesus? Ang tinanggap natin ay Espiritu ni Jesus. Kaya sabi sa Bible, ang lahat ng makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilang. Wala na yung luma. Binayaran na. No? Kaya kasi na nagpabaptize na, water baptize. Water baptism. No? Ay marami pang hindi eh. Alam niyo kung ano ang isa sa pinakadakilang utos ni Kristo? Ang tawag doon ay Great Commission. Kaya basahin natin. Mateo 28. Pastor Inocando, pakibasahin mo. Bible ka. Sige, Pastor. Mateo 28, 19 hanggang 20. Alright, pakibasa, Pastor. Kaya kung ninyo ang lahat ng mga lahi, gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak. Pakiulit, Pastor. Dahan lang. Mateo 28, kapitulo 19 hanggang 20. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Kaya, ano sabi? Puntahan Puntahan ninyo, go and make disciples sa inyo. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng lahi ng tao. No? Amerikano, Negro, Pilipino. Kaya, puntahan ninyo, yan ang utos na yan ay utos ni Kristo nung siya nandito pa siya. Meron pa siyang physical na katawan. Bago siya umakyat sa langit yan, akyat na siya sa langit. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga tao, lahat ng mga lahi sa buong mundo at gawin silang mga tagasunod. Gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Okay? Sinong susundin natin? Si Kristo. Hindi yung religion. Kasi nung panahon na yan, napakarami ng religion. At sa katotohanan na nagpako sa krus kay Kristo ay ang kanya mismong sarili na religion. Kasi hindi nila nakilala si Kristo. At ano sunod, Ross? Bautismuhan ninyo sila. O, sige pa, Pastor. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Pangalan ng Ama, at ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ng Banal na Espiritu. At tapos, Verse 20. Turuan niyo silang sumunod sa lahat. turuan ninyo silang sumunod Sa lahat ng iniutos ko sa inyo. sa mga iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, At tandaan nyo, lagi ninyo akong kasama lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. hanggang sa katapusan ng mundo. Alright, ano sabi ni Kristo? Number 1, humayong kayo, no? Great Commission ang tawag dito eh. Tama na Pastor, ang tawag ng marami dyan, Great Commission. Yan ang pinakamahalagang utos. Isa sa pinakamahalagang commission o utos ni Kristo sa kanyang mga disipulo. No? Ano sabi? Puntahan ninyo So, make disciple. at make disciples sa Tagalog. Ganun alagad. English pala ito. Kaya puntahan ninyo sila at gawin ninyo silang tagasunod ko. Paano tayo susunod kay Kristo? Pamamagitan ng salita niya. Yung salita ni Kristo, yun ang mabasahin natin. Kaya every time tayo magtitipon, ang pinakamahalaga na pag-uusapan natin salita ng Diyos. Hindi yung mga doktrina ng mga religion natin na magkakaiba naman. Magkaka sa ibang simbahan, iba ang doktrina yan. Sa ibang simbahan, magkakaiba. Pero yung Bible, tingnan nyo, hindi kakasalungat pare-pareho. Pero pag nagpunta ka sa iba-ibang simbahan, magkakaiba ang mga doktrina, magkakaiba ang turo nila. Pero basahin mo yung Bible mo. Kahit sino yung may doktrina ng iba-iba, basahin nyo pare-pareho yung Bible. Kasi salita ng Diyos din nag-iiba. Yan ay isang katotohanan na hindi natin pwedeng hindi paniniwalaan. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang pinakamabisa. Ang salita ng Diyos, yan ang magtuturo sa atin. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun ang ating papaniwalaan. Amen? Okay. Acts 1:28. Subalit, no?
tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ang nasalita nito si Kristo. Sabi ni Kristo ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa Tres Martires City. Diba? Dulo tayo ng daigdig. Dito tayo sa dulo ng daigdig eh. Kaya sa Tres Martires City, kasali. Andito tayo sa dulo ng daigdig. Ano, darling, papakilala ko muna pala yung asawa ko. Tayo na, pinakamaganda akong asawa. Nag-iisang asawa ko, pinakamabait. Pinakamaganda. Ako ka, ay, no. Baka hindi ako, baka-check ako lang buwan ko pag hindi ko yan pinakilala sa inyo. Kaya pinapakilala. Assistant ko yan, assistant. Ano sabi ni Kristo? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Okay, power. Sabi ni Kristo, no? Sila tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Ang binabasa ko, salita ng Diyos, ha? Pag salita ng Diyos, kahit hindi ka maniwala, totoo. Kahit hindi ka maniwala, basta sinabi sa salita ng Diyos, totoo. Yan ang truth. Truth will set us free. Okay, Acts 1:8. Sabi ni Jesus, subalit kayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Okay, nilagyan niya na ng identity yung Espiritu, ha? Hindi sinabi ni Jesus, pagbaba sa inyo ng Evil Spirit, ha? Hindi, ha? Tama, ha? Espiritu banal. Kasi yung salita ng Santo, banal. Masyado ng lupang salita, hindi na natin kasi nung maintindihan. Pag sinabi mong banal na ta, hindi natin maintindihan, eh. Ang ibig sabihin niya, santo o banal, ang Espiritong ito ay mabuti, hindi masama. Ang kapaligtaran niya ang salita na yan, evil spirit, or evil, masama. No? Pag sinabi, ang taong ito, no, alam niyo nung ang Panginoon unang nangaral sa mga church, ang mga synagogue doon sa Israel, 3 times, 4 times tayo nakapunta sa Israel, no? Yung mga simbahan na pinupuntahan ni Jesus, hindi malalaki, ganito lang malaki. Manipis nga lang, ganyan nga lang. Yung karamihan ng mga tinatawag dito sa ngayon na sinagoga. Hindi yung katulad ngayon ng mga church na malalaki, hindi. Malaki pa ito. Siguro, yung karamihan ng mga sinagog na puntahan namin, ganito yung mga ganito lang yun. Karamihan na napuntahan namin. Sinagog, tawag doon church ng panahon ni Kristo. Simbahan ng mga Pariseo at Saduceo. Ang Panginoon, pag sa'yo nangangaral doon, malimit may mga taong sinasapian ng evil spirit. At ano nang ginagawa ni Kristo, pinapalayas na yung evil spirit sa mga tao na sinasapian nito. Nakakasa niyo yun? Malimit ang Panginoon! Sa loob mismo ng church. Yung mga evil na possessed na tao, minsan sumisigaw yan eh. Ikaw ang banal ng Diyos! Pero pinapatigil sila ni Kristo. Wala kang bahagi sa gawain ng Diyos. Pinapatigil, tapos palalayasin ni Kristo. Kung minsan naman, sasabihin ni Kristo, tumahingi ka. Hindi siya pinagsasalita. So, ang sabi ni Kristo, kapag siya ay sa Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kapangyarihan, power. Kapangyarihan. Ang number 1 dyan ng kapangyarihan sa paglayo sa kasamaan. Kasi ang pinaka-ultimate ng dahilan, bakit bumaba rito si Kristo? Para tayo gawin mabuti. Kasi nung wala si Kristo, tayo lahat ng tural na masama. Kahit gusto mong pakabuti, hindi mo pa rin kaya mong pakabuti. Masama pa rin gagawin mo. Sinabi yan mismo ni Apostol Pablo. Sabi na, dami kong alam gawin mabuti, pero hindi ko kaya gawin. Yung masama na hindi ko gusto, yun ang nagagawa ko. Paano ngayon tayo nakakagawa na ng mabuti? Number 1, magiging saksi, ano? Ibig sabihin, alam niyo naman may naging Kristiyano nung tumanggap kami kay Kristo. Siguro, lahat ng kamag-anak ng asawa ko, kamag-anak ko, siguro 50%. Napakilala namin si Kristo, nadala namin sa simbahan, nag-water baptize. Yung aming baryo,
Kung minsan, bas-bas ko dinadala namin sa simbahan. Minsan, nag-aaral kami, nagpo-proceed kami. Kami mismo nagpo-proceed kami. Nagpipreach ako ng tungkol kay Kristo. Kasi ang number one na sinabi ni Kristo, pagpapasa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging witness, magiging saksi ng mga ginagawang kabutihan ng Diyos sa inyo. Ano pa? Ano pa yung witness nyo? Yung salita ng Diyos. Yung mismo, yung Bible mo, yan mismo. Magiging witness ka dyan. Okay, balik ako sa kapangyarihan. Nung wala si Kristo sa buhay ko, kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi mo kaya gawin. Yung hindi ko gusto na masama, yun ang ginagawa ko. Bakit? Kasi wala akong kapangyarihan na lumayo sa kasamaan. Yun ang direksyon ng lahat ng tao. At ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang lahat ng tao, kung wala si Kristo, ang direksyon niya ay impyerno. Kaya nahabag ang Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Siya ay pinako sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay after 3 days at siya ay umakyat sa langit. At ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos at siya ay muling babalik. Ang tawag doon, yun ang pinakamahalagang gospel. Now, pag ikaw ay naniwala daw ng isang tao at tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, automatic ha, yung Espiritu Banal bababa sa iyo. Hindi natin nakikita ang Espiritu. Kaya nga sinabi ni Kristo, hindi ito matanggap ng sanlibutan na mga wala si Kristo. Dahil ang Espiritu ito hindi nakikita. Di ba ang Spirit, ang Evil Spirit, di rin naman nakikita di ba? Kaya nga namumoses siya ng hayop, no? Minsan may pinusas siya ng baboy, ang laki. Dadaan si Kristo sa isang lugar, merong isang tao doon na poses, sabi doon sa Bible, hindi na siya makontrol, tinakalis, pero nilalagot lang yung mga kadena. Nakakasan nyo na yun, sino nakakasan? No, kaya gusto ko may Bible kayo na mabasa nyo. Kasi sa Bible, makikilala nyo dahil si Kristo. Wala nang iba. Okay. Nabandaan si Kristo, merong isang taong poses. No? Merong poses na sumalubong sa kanya. Sabi sa Bible, itong taong poses na ito ng evil spirit, sabi hindi na ito makontrol ng tao. Kahit talian ito, nilalagot-lagot lang ito yung tali. Kahit na itali sa kanya ay bakal, yung kadena. Sabi niya, nilalagot lang. Noong ito nasa lubong ni Kristo, sabi ng demon spirit na to, naparito ka ba para ako'y parusahan mo nang wala sa panahon? Kaya alam ng mga demonyo, kung ano si Kristo ay kilala nila. Sabi ng demonyo, pwede ba papasukin mo na lang ako dyan sa mga baboy na nanginginain? Sabi ng Panginoon, sige, pumasok ka. Pagpasok ng espiritu ng demonyo, actually maraming klase ng demonyo, marami sila. Yung mga demonyo ay tumakbo at sitakbuhan at nahulog sa namatay. Kaya kasi yung purpose, bakit napunta rito ang Diablo? John 10:10, napunta rito ang Diablo para ang mga tao ay sirahin, masakin, gayahin at patayin. Kaya napakabuti ng Panginoon, bakit? Hindi pa tayo namamatay, nakilala na natin si Kristo. Ako, nakakilala kay Kristo, siguro, hindi ako nagkakamali, baka mga 17, 18. Hindi ko na matandaan. Kasi every time may mga ngaral, tinatanggap si Kristo eh. Pero pag alis ng mga ngaral, imuwa na naman kami. Kung ano na naman kalawang ginagawa namin. Hanggang sa dumating ang panahon siguro, 2, 3, 4 na taon, hindi ko alam, kababasa ko ng Bible kasi binigyan ko ng Bible. Basa ko ng Bible. Ay, sir, kabasa ko. Kasi nilagay ko doon sa higaan ko, every time ako higaan, yung mga katulog, dadang ko din yung Bible ko sa ko. Hindi nagtagal, kumbaga sa isang kalderong pinalalambot sa pressure cooker, naluto rin ako, naluto. At ako'y nagpabaptize. Mula na nakita ko, yung mga dating ginagawa ko masama, na dati enjoy na enjoy ako sa kalap na kalap. Hindi ko alam, yung palang calap na calap ako, doon pala ako nasasaktan ng Diablo, doon ako nananakawan ng Diablo, doon na ako nababasak. Kasi ninigarilyo ako dati ron eh. Sigarilyo lang eh, pag ikaw nanigarilyo, ngayon 10 pesos, 10 pesos times 10 days, no? 10 pesos times 10 pieces sa isang araw. Kasi naninigarilyo ako sa pack.
So kung 10 lang, pag kinuwenta mo yan, 10 times 10, 100 per day sa mga naninigarilyo. Sa isang buwan, yan ay 3,000. Isipin mo ninanakaw ng Diablo, ang demonyo. No? 3,000 ninanakaw ng Diablo ang isang tao. Sa pamamagitan lang ng isang kasalanan na hindi niya alam, wala sa malay. Kaya sabi ang Diablo na rito, parang mga tao na kaman-saktan, ayain, at patayin. So kung ako hindi nakawala sa isang bisyo lang, sigarilyo lang, malamang dinulat buhay ko. Kasi hindi mo makapili ko. Ilang taon na yun. Siguro 17 years old ako, naninigarilyo ako. Hindi lang sigarilyo. Toma ka. No? Pag walang pambili, mga jeep na pinag-ahalo-halo, may pulutan pa yun. Nalasing, may away pa yun, may pulul pa. No? Ilang beses ako napaaway, may dimandahan pa. Sakot-saring problema. Sigurado ako kung ako'y wala kay Kristo, araw ngayon ng linggo. Eh baka nandun na ako ngayon sa Lodges! Wala ka em! Yung sweldo ko, magdadalahin ko rin, yung pampaaraw ko sa mga anak ko. Pangkain. Nandun ako sa tabungan, malamang. Pag uwi ko ng bahay, mag-aaway kami ng asawa ko, magbubugbugan, yung mga anak ko, hindi nakapag-aral. So, anong dulot nun? Kahirapan. Bakit? Minasak ng Diablo, ninakawan, pinahirapan. Ang masakit pa nun, pag ikaw ay nagkasakit sa sigarilyo, sa bisyo, uuwi ka, alagaan ka naman ng pamilya mo, hindi ka na makapagtrabaho. So, kawawa ng buhay ng tao. Talagang sobrang awa na ng Diyos sa mga tao. Naawa sa atin ng Diyos. Nakita ng Diyos paghihirap ng mga tao, kaya sabi niya, siya ay nagkatawang tao. No? Nagpadala siya rito ng tagapagligtas sa pangalan ni Jesus, si Kristo. Salamat na lang, mayroong isang tao na nangaral. Salamat ka lang, mayroong isang nangaral katulad ni Pastor Ilocano, nangaral kasi ang pananampalataya, yan ang may bunga ng pakikinig. According sa Romans chapter 10. At siyang babawang ka. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Yun, sinakasasabi ko lang sa inyo, si Kristo ay naparito, ang Diyos ay nagkatawang tao, namatay, pinahal sa krus, namatay, muling nabuhay, muko sa kanan ng Diyos, at muling babalik. Yun ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen? Amen! Alright. Di ngayon, tungkol sa Espiritu Santo, kasi nung panahon na to, dito sa Acts, kasama-sama pa nila si Kristo. Kaya bago siya umakyat sa langit, sa loob ng 40 days, after na siya muling mabuhay, Acts chapter 1, nakikita niyo yun doon. Acts chapter 1, sinasabi ron na after ng 40 days na si Jesus ay muling nabuhay, hindi muna siya umakyat sa langit, nandito muna siya, nagtuturo pa siya ng mga disipulo. 40 days, diyan natin nakuha 40 days, na pag namatay ka, akala natin tayo nandito pa. Kasi pag nakabasa tayo sa Bible, akala natin lahat ng nababasa natin sa Bible, eh, ganun din ang lahat ng tao. Dina-generalize natin isa ng Bible. Si Kristo lang yun. Ang tao, pag ikaw ay namatay, kung namatay ka ngayon, kunwari, natulog ka, hindi ka na namisin. Kung wala sa iyo si Kristo, hindi ka naniniwala kay Kristo, at hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, pag ikaw ay namatay, ang iyong katawan, eh natural, iguguro natin yung physical mong katawan. Iguguro natin, lagyan ng kandila, landalahin ka doon sa libingan. Pero yung iyong espiritu at kaluluwa, alam mo kung saan yung pupunta? Doon sa daigdig ng patay. Kung wala si Kristo sa iyo, hindi ka nagkaroon ng buhay. Kasi sabi ni Kristo, akong buhay. I am the life, sabi ni Kristo, di ba? Anong version mo, sir? Ako ang buhay, ako ang daan, ako ang buhay. Ha? Pakipag-flash mo para makita natin. Sabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, I am the light. So, ayan. Si Pastor Ilocano ang ating computer para alam niya lahat ang verse. Ano sabi dyan? Kahit Tagalog, kahit English. Mas maganda sila mag-gusto na English. Mga English ay wala pa mga tao dito.
Ngayon, mga tao, puro Inglesero na eh. Ako ko nga, Inglesero, hindi ko na makausap ng mga Pinoy eh. Puro, minsan hindi ko maintindihan. Ang isang tao, pag isinilang ka sa mundo nito, at wala sa iyo si Kristo, ibig sabihin, hindi ka pa sumasampalataya. Ang espiritu na nandiyan sa iyong katawan, ang tawag dyan ay patay na espiritu. Ibig sabihin, hindi gumagana, walang ugnayan sa Diyos. Nagkakaroon lang ng ugnayan sa Diyos ng iyong espiritu kapag si Kristo yung ginawa mong Panginoon. Pag tinanggap mo si Kristo, yung espiritu ni Kristo pupunta sa iyong katawan. At yung espiritu mo, yung physical, yung espiritu, magkakaroon niya ng buhay, magkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Yun lang yung oras ng espiritu mong katawan, ang spiritual mong pagkatao ay nagkakaroon ng buhay. Bakit? Kasi sinabi ni Kristo, I am the light. Dali ang version. John 14:6. Kaya mahalaga meron tayong Bible. Kasi yan si Jesus ang nagsasalita dyan. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the light. Ako yung buhay. Okay. Okay, babalik ulit tayo sa isang tao na wala si Kristo. Pag wala si Kristo, wala kang buhay. Ang tinutukoy doon na buhay, spiritual na buhay. Yung physical mong buhay, iba yan. Kasi ang binubuo ng pagkatao ng isang tao ay katawang physical. Yan, nakikita kong magagandang mga face na yan. No? Yan ang physical na katawan. Yung spiritual ninyong pagkatao, yung espiritu ninyo, andyan sa loob ng inyong katawan, hindi yan nakikita. At yung espiritu na yan, ang tawag dyan sa espiritu na yan, pag wala si Kristo, ay patay. Ibig sabihin, hindi gumagana. Hindi siya nakikipag-usap sa Diyos, hindi nakikipag-ugnayan. Sa oras na si Jesus ay ginawa mong Panginoon, ginawa mong tagapagligtas, no? John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako yung buhay. Okay, yung espiritu mo na yan, nandiyan sa loob ng katawan. Kapag wala si Kristo, hindi gumagana yan. Patay. Kumbaga parang ilaw, may ilaw, pero walang liwanag. Kaya sinabi rin ni Kristo, I am the light. Nakakabasa niyo yan, sabi ni Kristo, ako yung liwanag. Saan niya? Ako ang daan ng katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, kanina narinig ko sa inyo tayo yung mga asin. Diba? Narinig ko kanina sa kanta yata o dito sa prayer. Sinabi ni Jesus, ako'y liwanag. No? Kaya sabi ko, pag si Kristo wala sa iyo, ang katulad mo yung isang ilaw, pero walang liwanag. Ibig sabihin, hindi siya naka-connect sa power source. Patay, walang liwanag. Pero oras na tinanggap mo si Kristo, yung spiritual mong pagkatao, doon nagkakaroon bigla ng buhay yan. At yan ay magiging liwanag. Yan ang magpapaliwanag sa ating madilim na pag-iisip. Kasi ang kaluluwa mo, ang bahagi ng iyong kaluluwa ay ang iyong isip. Ay nawa kayo? Amen. Kapag si Kristo ay tinanggap mo na, yung espiritu na nandiyan na nilikha ng Diyos sa lahat ng tao, magkakaroon ngayon na ng connection kasi si Kristo tinanggap mo, yung espiritu ni Kristo na masama o mabuti? Mabuti. Yung Holy Spirit ni Kristo, espiritu ni Kristo, ang pasok dyan sa iyong katawan, magiging isa ang iyong espiritu. Kaya sinabi sa Bible, ang lahat na nagpag-isa kay Kristo ay naging isang bagong nilalang. Naging bago na. Nung dati wala si Kristo, masama, hostile yung ating pag-iisip patungkol sa Diyos. Pero nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon ngayon ng connection ang isang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kapag ang isang tao namatay, pero si Kristo tinanggap mo, hindi ka na pupunta doon sa daigdig ng patay. Bakit? Sabi dito, walang makakapunta sama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Pag ikaw ay namatay, kasama mo si Kristo, yung espiritu ni Kristo nandiyan sa katawan mo, yung espiritu mo at saka yung espiritu ni Kristo magkasama, naging isa, nagipag-isa ka kay Kristo,
yung iyong kaluluwa at espiritu, pupunta kung saan ngayon naroon yung katawan ni Kristo. Nasa langit. Doon sa langit, doon unang-una sa Genesis, sabi, at nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Okay? Saan pupunta ang isang tao kapag siya'y namatay ng kasama si Kristo? Pupunta siya sa Diyos, kasi sabi ni Kristo eh. Hindi ka naman makakapunta sa Ama kung hindi mo kilala ng Panginoon. Kung wala sa iyo si Kristo, hindi ka makakapunta sa Diyos Ama. Andong ka lamang sa tinatawag na daigdig ng patay. Maghihintay ka ron. Kasi si Jesus ay hukom ng mga patay at ng mga buhay. Ay, nasaan yung sa Bible? Si Jesus ay hukom ng mga patay at ng mga buhay. So, haharap ka pa rin kay Kristo. Bakit haharap? Yun yung final judgment ng tao para itapon na ang daigdig ng patay doon naman sa impyerno. May mga verse yan, hindi ko kakakaya, kaya sabi ko kayo, Pastor, dyan ka lang ha, sabihin mo yung mga verse. Kasi pag sinabi nyo yung mga verse, ang dami. Ang verse na. Hindi ako matuturo sa inyo ng katang-isip, kasi pag katang-isip lang, kayo maniwala. Pag nasa Bible, kahit hindi ka maniwala, sigurado yung mangyayari. Kasi, si Jesus mismo ang nagkwento, noong merong dalawang taong namatay, isang mayaman, at yung isa mahirap sila sa roon. Yung mayaman namatay, pagpunta niya doon sa daigdig ng patay, nagsisigaw siya. Ang kainin ko, mga Abraham, marami pa akong kapatid. Ayaw ko silang mapunta sa daigdig na ito ng pagdurusa, kasi nagdurusa siya ng kainin. Gusto niya bumalik. Ang sabi sa kanya ng kausap niya, ang doon yung mga isinulat ng mga propeta. Yan yung salita ng Diyos na pinag-usapan natin yan. Pag hindi sila naniwala raw, sabi niya, kahit bumalik ka, hindi sila maniniwala sa'yo. So, ang kaligtasan ay salita ng Diyos. Tungkol kay Kristo. Okay, ang isang tao, kapag ikaw ay namatay ngayon, at si Kristo ay kasama mo, ang destination mo, kung saan siya naroon ngayon. Paano mo pupunta? Yung Espiritu ni Kristo na kasama mo, yun ang maggagay sa iyo. Kung kilala mo siya. Kung tinanggap mo siya. Kasi maraming tao, kala niya tinanggap niya si Kristo. Yung pala, religion lang tinanggap niya. Alam niyo yung mga panahon ng Panginoon, ang nagpapatay sa kanya, nagpako sa kanya sa krus, mga religyoso. Kasi akala nila, sila yung ligtas, sila yung pupunta sa langit. Hindi nila alam, hanggang religion lang pala sila. Yung mga Pariseo, Sadiseo, Helenista, Herodian, marami pang iba. Ang dami ng religion ng paman. Ang religion, di makakapagligtas sa tao, kahit sino tao. Sino lang magbibigay sa atin ng kaligtasan? Si Kristo. Ang pananampalataya kay Kristo. Yun lang ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Anong pangalan? Walang ibang pangalan. Anong pangalan? Jesus. Wala nang ibang pangalan na mas makapangyarihan pa sa pangalan niyan. Bakit? Yung pangalan na yan, kaya ka niya dalhin sa langit. Kaya ka rin niyang pigilan sa kasamaan. Pagkagawa ka ng kasamaan, nagsasalita yan. Kasi, paano mo nalaman, paano mo nalaman na nasa sayo ang Espiritu mabuti? Kumisa ayaw ko sa tawagin Espiritu Santo kasi hindi natin kasi maintindihan yung salitang luma eh. Santo, banal, no? Ginagawa na ng kanta ng katatawanan eh. Banal na aso, santo kabati, no? Mga ginagawa ng katatawanan ng mga salita na yan kasi hindi natin naintindihan na yan, mga malalayo ng salita. Para mas maintindihan mo yung Espiritu nandiyan dyan sa'yo, yung Holy Spirit na nandiyan sa'yo, ang tawag dyan ay Espiritu mabuti. Pipigilan ka niya sa paggawa ng kasamaan. Amen. Ay, nung tinanggap ko si Kristo, ay dati, talat ako sa kasalanan. Lahat ng babaeng mga gustuhan ko, gusto rin ako, papatol sa akin. Pero pa, hindi ko ano yung gusto na naman, yun ang natural na gagawin ko. Hindi ko alam, yung mga kasalanan na yun, lalo na sexual, hindi yan katulad ng pag ginawa mo, punasan mo yung bibig mo, akala mo wala na yan.
nagkakaroon yan ng malaking damage sa isang tao. Kung minsan ang damage na yan ay matagal bago yung malaki yung consequence. Nakikita mga teenager. Alam niyo bakit ko sinasabi sa inyo yan? Para hindi kayo magkaroon ng damage. Maaga makilala niyo si Kristo. Maging masaya buhay niyo. Maging masagana, masaya. Kasi Panginoong Jesus, kaya nandun ka rito, number 1, para bigyan tayo ng buhay ng masaya. John 10:10, sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay bigyan mo ng buhay ng masagana. Ang una nga sabi ron ang una nga sinabi ni Jesus sa John 10:10 ang diablo na parito para kayo'y wasakin, saktan, sirain, patayin, nakawan. Subalit na parito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa. Sino yung tupa? Yung tumanggap kay Kristo. Ang tawag sa atin, tupa. Tupa ng Diyos. Sino tumanggap kay Kristo at nasa kamay? Okay, tupa. Sino nyo kung anong pangako ng Diyos sa atin, ha? John 10:10. John 10:10. Ayaw mo lang, kung tama ba ako sa verse ko? Sabi ni Jesus, ang diablo na parito para ang mga tao, ang mga tupa ay nakawan, saktan, sirain, patayin. Subalit na parito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay bigyan ko ng buhay na masaya, masagana at walang hanggan. Amen. Kita na niya, no? Bakit na parito si Kristo, si Jesus? Para tayo'y protektahan, gawin tayong masaya, hindi tayo masira, manakawan ng diablo. Amen? Amen. Para makabuti ng Panginoon, no? Amen. Para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan para natunga rito si Kristo. Para ang mga tupa, sino ang tupa ng Diyos? Amen. Right? Kung hindi ka tupa, nandun ka sa kakayan. Oo, andun ka ang kakayan ng diablo. Andun ka sa labas ng kulungan ng mga tupa. Hindi lang tulungan ng tupa yan, church yan, church. Dito ka sa church. Merong nangangalaga. Number 1, yung under shepherd tawag na, taga-pastol. Pero kakilan natin pastol, si Kristo. Yes. Sa pamamagitan ng Espiritu na nandiyan sa inyo. Si Kristo mismo ang nagpapastol sa inyo. Amen. Bakit? Kasama natin si Kristo, ang Diyos. Amen? Yes. Amen. So wag kang magpapadaya sa diablo. Kasi ang diablo ang magnanakaw. Siyempre, kung meron magnanakaw, hindi naman sasabihin na, kunwari, ito yung bahay ni Pastor Ilocando. Hindi naman pupunta rito ang diablo. Ilocando, mamayang gabi, magnanakaw mo ha. Mamayang gabi ha, nanakaw kita ha. Hindi mo sasabihin ng diablo, paano siya nagnanakaw? Mandaraya nga siya. Hindi siyempre, lahat sasabihin niya, uuwi niya siya. Kunwari na yung isaw na yan sa labas. Pero, binabantayan ka ng diablo, ano nanakawin sa'yo? Ang diablo, number 1 purpose niyan, para saktan ng mga tao. Paano paraan? Kasi kapag wala si Kristo, ang ating pag-iisip ay madilim. Tayo'y dinadaya ng Diyos ng kasamahan. Ang tawag sa Espiritu ng Diablo, Diyos ng kasamahan. Para ng version, ang Diyos ng kasamahan na siyang dumaya sa isip ng mga taong ayaw kumilala kay Kristo. Kapag ayaw mo tanggapin si Kristo, ang isang tao'y dinadaya ang kanyang isip. So, kung magitan ng isip, dinadaya siya. O, tanongin niyo yung mga naninigarilyo. Tingnan niyo kung sasagutin nila kayo na masama yung paninigarilyo. Kasi, nung ako yung naninigarilyo, hindi ako naniniwala na masama ang naninigarilyo. Sarap na. Nagkakasakit na. Sarap. Kaya, kasi ang aming pag-iisip ay dinadaya ng diablo, madilim, kasi wala si Kristo. Lahat ng kasalanan, habang ginagawa mo yan, ikaw ay pinapapaniwala ng diablo na hindi masama yung ginagawa mo na yan. Kaya ginagawa mo. Pero once si Kristo nagpunta dyan sa katawan mo, papaliwan natin niya ng isip mo. Naku, pag sumigarilyo ko, magkakasakit ako ng TV. Wala akong mabibili ng pagkain sa aking, sa aking asawa, sa aking mga anak. Naku, pag nag-inom ako, uuwi ako, mag-aaway kami mga. Naku, pag kami nanligaw ng babae, maghihiwalay kami ng asawa. Palilinawan ng Diyos ng kaliwanagan ang inyong pag-iisip.
Naku, yung sabu, titinda ako ng sabu, mamaya mahuli ako, kulong na lang pupunta ako. Ipapaisip sa iyo ng Espiritu Santo kung ano nangyayari sa iyo. Nanawa kayo? Amen. Kaya ngayon, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo yung gospel, yung mabuting balita, yan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao. Sabi ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos sa isang tao ay ang mabuting balita. Ito'y kapangyarihan. Bakit? Yung salita ng Diyos, yan ang magpapaliwanag sa isip natin na madilim. Maaaring marami tayong nakikita sa mga TV, sa mga commercial, sa mga pelikula. Oo, bakit itong artista na ito? Kaganda-ganda. Buwan-buwan, iba asawa. Hindi nyo lang alam kung gaano ang pagdurusa ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. Alam nyo, masarap yung kasalanan? Masarap lang niya sa physical na laman. Pero ang pagdurusa niya, tukulan. Kaya kung kayo ang tatanungin, anong gusto nyo? Kahirapan, pagdurusa? O yung pangako ni Kristo na buhay na walang hanggang buhay na masaya, buhay na masagana? Siyempre, pangako ni Kristo. Hindi nga alam pangako yun, ginawa na nga yun eh. Kasi namatay na sa krus, para tayo bigyan ng buhay na yun eh. Ginawa na nga ni Kristo eh. Tatanggapin na lang natin yan eh, lalakaran na lang natin. No, yung iba, sanasabi, ay, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Pero kung titingnan mo, yun ay plano pa lang sa Israel. Kasi ang Israel hanggang ngayon, pasak pa. Di pa nabubuo. Ang plano ng Diyos sa Israel ay muling bubuin. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa sila kumikilala kay Kristo. Salamat sa Diyos, hindi sila kumilala kay Kristo. Dahil kung kumilala na sila kay Kristo, hindi na tayo makakilala kay Kristo. Ano naman malalaman yung pagkalilod nila sa Diyos o kay Kristo? Kasi kailangan mabuo ang bilang ng mga Gentile believer. Ayun. Amen. Pamamagitan ng panangaral ng mabuting balita ng mga tao. Maaaring ikaw. Meron na rin ganyang, kaya ako nangangaral ng salita ng Diyos 30 years na nakaraan. Every time na puntahan kong bahay para na may mangaral ng salita ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen. Lahat ng puntahan kong bahay na kami mag-Bible study, pinagpapala ng Diyos. Gumagawa ng mga miracle na talagang hindi ko maisip paano nangyayari. Pero nangyayari. Bakit? Kasi ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Buhay ko, punong-puno ng miracle ang aking buhay. Lahat ng gawin ko, pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Right, hallelujah. Romans 10:14. Yan. Paano naman sila tatawag kay Kristo kung hindi sila sumasampalataya sa Kanya? Romans 10:14. Paano sila tatawag kay Kristo kung hindi sila sumasampalataya kay Kristo? Paano naman sila sasampalataya kay Kristo kung walang napakinggan tungkol kay Kristo? Paano sila makakapakinig kung wala namang nangangaral sa kanila? 15. Paano mangangaral, paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo ni Kristo ng Diyos? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kaya ako, ang tingin sa akin ng mga ngayon, napakaganda kong pagmasdan kasi nagdala ako laging mabuting balita ng mga asawa. Kahit isang tao lang ang magsisi, tumanggap kay Kristo, sapat na yun para yung langit, mayong mo. Kahit sa Bible, kung may isang kaluluwang tumalikod sa kasalanan dahil sa mabuting balita, sabi na ang mga sa langit nagkakaroon ng piyesta. Nagalakan, nagsasaya sila, nakakaroon sila ng celebration. Kaya hindi mahalaga kung ang kausap ng tao 10, 1,000, o isa lang, isang kaluluwa lang. Ang magpasya na tumalikod sa kasalanan. Yung mga may kahit nagkakaroon ng kasiyahan. Eh sabihin mo, kung ako 30 years na ako tumalikod sa kasalanan, kung hindi kaya ako tumalikod sa kasalanan, ano kaya nangyari? Baka sandamugal lang ang aking nilalangya, sandamugal lang ninakaw ko, sandamugal lang aking sinakpan, sandamugal lang provision ginawa ko sa mga taong nilalangya. Salamat sa Panginoon, ako yung nakakilala kay Kristo. At ako yung kasalanan ng mga tayo. At hindi lang ako nangangaral ng salita ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos, nakita ko totoo lahat. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko lahat ng gawa ng iyong kamay.
Bible yun, di ba? Sabi ni Kristo. Lahat ng mga akin, sabi niya, lahat ng gawa ng iyong kagawin pagpapalain. Kaya lang dapat gagawa. Kasi nga, sabi na, lahat ng gawa ng iyong kamay pagpapalain ko. Paano kung tulog ka lang ng tulog, gusto mo lang na humingi ng humingi. Sa Bible kasi, dapat unawain mo anong sinasabi. Kung minsan kasi may natuturo, may mga natuturo na putol-putol. Hindi continuous. No? Si Jesus nga, ang Panginoon, pag umarap yan sa, minsan nga umarap yan sa Diablo eh. Ang gamit sa kanya ng Diablo, Bible eh. Nasusulat, sabi ng Diablo, tumalong ka na at ikaw ay ingatan ng Diyos. Ano ka naman nasusulat, naiingatan sa ng Diyos, pero hindi nakasulat na siya tumalon. Ang hindi mo alam ang Bible mo, nag-disip ka na lang. Kaya kailangan meron ang Bible. Pag wala ng Bible, hindi mo alam ang Bible mo, matututunan mo lang doktrina ng religion. Hanggang religion pa lang. Kaya kailangan meron ang Bible kasi sa Bible yan nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Narinig niyo ba yung kasabihan na meron isang tao basa ng kanyang Bible? Sabi sa kanya ng isang pastor, "Naku, napakalumanin mo na ikaw sa Bible. Baka ikaw hindi na makaahon." Kasi pag ikaw nagbasa ka ng Bible, yung understanding mo tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo lalalim. Sabi ni Kristo, let's go deeper. Panik tayo. Kasi ang ginto, hindi yan napupulot na sa dinudo lang yan. May katawihan dito sa mga naral, ang ginto, o yung mahalagang bagay, hinahanap yan. Kaya sabi ni Kristo, kung mahanap sa akin, sigurado matatapuan ako. Paano kung hindi ka naman naghahanap? Ang pinakikinggan mo lang, yung mga doktrina ng mga religion nyo, may Diyos na isa, alam nyo ba na mortal sin? Sabi sa Bible, huwag na huwag kang gagawa ng ibang Diyos, maliban sa akin. Kapag ikaw ay sumamba sa ibang Diyos, mayroong mga Diyos na, yung ibang religion, may mga Diyos natin, may Diyos ina. Pero yung ibang religion, kung nasabihin ko sa inyo, alam ko, lahat naman tayo galing dun eh. May Diyos ina, di ba? Kapag yun ang Maria mo, sino mga nagdadasal? Si Maria, kinatawag nilang Diyos. Yung kapag ginawa ko sabihin ko, Diyos yun. Meron pang iba. Ang Diyos nga nung iba, apat. May Diyos ina pa. Alam niyo sa Deuteronomy, doon sa Old Testament, meron napakahigpit na mortal sin. Sabi ng Diyos, huwag mo huwag kang gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. Paparusahan ko kayo hanggang sa ikaabang ng inyong salin ng langit. Mortal sin, hindi ka pwedeng sumamba sa ibang Diyos maliban lamang sa isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Okay, patahin natin yan. Oras na, David. Yan ang rito na aking asawa. Orasan ko yan eh. Malapit na. Tingnan ko lang yan, alam ko na. Malapit na eh. Orasan ko yan eh. Alam nyo, yung asawa, kaya binigay sa atin niya ng Diyos. Suitable helper. Sanay ako kasi magturo sa mga lalaki kasi ang tinuturo ko, puro para ako eh. Mga driver, mga pahinanker. Suitable helper. Kaya pag yung mga asawa nyo, mga karakulo, kasahin mo Bible. Tingnan mo kung bakit ako binigyan ng Diyos. Ikaw ay katulong ko. Hindi naman ibig sabihin na alipin mo, no? Kasi sabi ng Genesis, nakita ng Diyos ang lalaki ay hindi mahigit na naging ka lang. Kaya binibigyan tayo ng asawa para suportahan tayo. Ang sinasabi ko rito, susuportahan ka kung ikaw ay Kristiyano. Kung ikaw ay walang hirap, hindi ka Kristiyano, hindi ka dapat suportahan. Dapat kontrahin ka ang maya. Susuportahan lang yung Kristiyano. Okay. May mabagi yung mga kapapayon dito ah. Okay. Puntahan natin itong John 17:3. John 17:3. Sige, pakita mo, brother. Tingnan natin ang kailangan kasi malaman natin kung anong sinasabi ng Diyos sa salita ng Diyos. Sa Deuteronomy, kapag ikaw ay gumawa ng ibang Diyos, maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa,
Alam niyo kung ano parusa? Hanggang sa ikatlo ay kahapat na sabi lahi niyo may parusa yan. Sumpa. Mortal sin, kamortal-mortalan. John 7:3, isa lamang ng Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Tama ba? At ito ang buhay ng hanggan. At ito ang buhay ng walang hanggan, ang makilala kanila na iisa at tunay, na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo iyong isinugo. So, yan, direct yan sa Bible ha. Hindi kailangan ng maraming kustos balumos dyan ha. Ilan ang Diyos? Isa lang. Isang tunay. Isa lang ang tunay na Diyos. Amen. Okay. Teka muna, huwag muna kayong magagalit kasi alam niyo kung saan. Pag yun sa si Kristo kasi isa pag nagtuturo tapos hindi siya naiintindihan ng kanyang kausap. Alam niyo kanya ang ginagawa ng mga kausap niya. Kapag tataputang ka ito, babaguhin siya. Nung si Kristo ay nagsasalita sa kanila, sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Hindi naman ng mga reliyosita, datapot na gano'n ba ito? Kasi hindi nila naiintindihan si Kristo. Gusto nila lagi patayin si Kristo kasi labag sa sinasabi ng kanilang religion, yung tinuturo ni Kristo. Kaya huwag mo na kayong magre-react kasi salita ng Diyos yan. Isa lamang ang Diyos kasi kumisan, maraming mga born again. Ang Diyos nila, minsan 4. Minsan 3. Minsan 2. No? Ang Diyos isa lang. Ayan o, first marami pa akong babasahin nyo. Babasahin ko sa inyo yung ilan para lang 1 Corinthians 8:5-6. 1 Corinthians 8 verse 5 hanggang 6. 1 Corinthians 8 verse 5 to 6. Siguro nabasa nyo sa maraming verses na hindi tayo pwedeng gumawa ng ibang Diyos yan. Hindi pwede. Bakit? Mortal sin. Okay. Ayan na. 1 Corinthians 8 5 to 6. Unang Corinto 8 5 to 6. Kahit English, kung English ang Bible mo, okay rin. Kakayamin natin yan. 1 Corinto. Kahit na may tinatawag na mga Diyos. Mga Diyos small letter mga Diyos hindi yan ang tunay na Diyos Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa at ang mga tinatawag na mga Diyos at ang mga tinatawag ng mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Okay, unang verse natin kasi dito sa lupa marami talagang Diyos, marami rin Panginoon. Minsan nga, yung mga politiko na yan, mga Panginoon nga ng mga tao yan eh. Meron din tinatawag, Diyos na sa lapi. Di ba? Kaya sabi, kahit na maraming tinatawag ng mga Diyos, at maraming mga tinatawag ng mga Panginoon, subalit para sa atin ang mga sumasampalataya kay Kristo. Okay, ano sabi? Subalit para sa atin, ay, ang sasalita si Pablo, si Apostol Pablo. Ang kausap niya mga mananampalataya. Sabi niya Apostol Pablo, subalit, para sa atin ang mga sumasampalataya kay Kristo, sabi niya, isa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Patuloy mo pa. Iisa rin lang ang Panginoon. Sino? Si Jesus. At sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Okay, anong pagkakaiba? Yung isang Diyos, siya yung lumikha sa lahat ng bagay. Paano nilikha ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Okay, puntahan natin ang Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Nang pasimula, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay, sino lumikha? Ang Diyos. Diyos ang lumikha. Kasi dito sa ating mga pinag-aaralan, ang makikilala natin dito si Kristo. Si Kristo ang makikita natin. At ang kanyang Ama. Okay, Genesis chapter 1. Nang pasimula, baka mo, brother.
ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Okay, sino lumikha? Diyos, di ba? Ka-align doon sa Corinto, di ba? Ang Bible kasi wala diyang magkasalunat. Walang verse sa Bible kahit isa ang magkasalunat. Yan ay pinaliliwanag niya yung ibang verse, pinaliliwanag naman yan doon sa kabilang verse. Kumbaga, dinadagdagan niya yung detalye. Okay, Genesis. Sige, sa Genesis muna. Genesis, balik sa Genesis, chapter 1. Ang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay, sino lumikha? Ang Diyos. Okay, sige, tuloy mo pa, brother. Hanapin mo konti. May nakunawaan ba kayo? May natutunan na kayo? Amen. Kasi ito natin pinag-aaralan na to. Pag kayo kayo natuto rito, ang makikilala nyo rito, si Kristo. Okay? Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sige, tuloy pa, brother, tuloy pa. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo o dili. Anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Okay. Sino ang lumikha ng langit at lupa? Diyos. Nasaan ngayon ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. No? Hindi siya. Isa lang siya. Dalawa ba yung Diyos na yan? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at yung Espiritu ng Diyos? Wala. Kasi malimit sinasabi ni Kristo eh. Salamat ng Diyos. Amen. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Okay? At tuloy mo pa, brother. Tuloy mo pa. Doon lang, doon. Sana sama tayo. Yan. Hindi. Sa 3 na tayo. 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Okay. Dito sinasabi, pinapakita sa atin paano lumikha ang Diyos ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naririto ngayon. Paano siya lumikha? Nagsasalita lang ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Yan ang unang nilikha ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Magkaroon. Hindi kailangan ng Diyos ng factory, ng katulong. Bakit? Nagsasalita lang ng Diyos. Nilikha siya. Salita lang. Salita lang. Hindi niya kailangan ng kuskus palumos. Nagsasalita lang ng Diyos. Magkaroon ng liwanag. Susunod dyan, gagawa siya ng marami pong bagay. Puro salita. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Nagsasalita lang ng Diyos. Hanggang sa nabuo na lahat ng bagay, huli niya ng nilikha, tao. Mga tao na yung nakabuli. Okay. Salita, ano? Nagsasalita. Buksan natin yung John chapter 1 at ang salita ay nagkatawang tao. Okay, John chapter 1 verse 1. John chapter 1. Minaintindihan kayo? Nasusundan nyo? Amen. Kasi para itong sinulit at tinetrad-trad natin kung nakikilala natin si Kristo. John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, ay ang binabanggit yan daw sa Genesis. Kasi ang Genesis, ang ibig sabihin yan, simula. Genesis. Okay. Dito sa John chapter 1, verse 1, nang pasimula, ay naroon na ang salita. Ang salita, okay, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay. Sino yung lumilikha doon sa Genesis na nagsasalita? Diyos! Pero dahil siya nagsasalita, tinawag siyang salita ng Diyos. Kasi, lilikha. Pag lumikha siya, salita lang. Sasalita lang siya, lahat ng bagay lilikha niya, salita lang. Okay, susunod. Ang salita, okay, nasa nyo? Tuloy lang, John chapter 1, verse 1. Kapag simula naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay, sige, tuloy mo maangat pa. Narinig niyo namang sinabi ni Kristo, ako pangangayisa. Di ba? Narinig niyo na yan, ano? Amen. Okay. Ang Diyos ay Espiritu, di ba? Sabi ni Kristo, kanina sinasabi niya. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat natin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Okay. 2. Sa pasimula, ay kasama na ng Diyos. Yan, 1-2. Yan. Sa pasimula, ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita niya. Makakita nila sa Genesis magkano? Magkapara na yan, ano? Isa lang yan. Isa lang, di ba sinasabi, di ba? Oh. Sa pasimula, kasama ng Diyos sa salita,
sa Genesis chapter 1, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Diyos. Ay, pinag-gets kayo? Amen. Okay, tuloy ang patas-patas. Makikilala natin si Kristo. Kaya malingan sinasabi ni Kristo, ako tanga isa lang kami. Kasi sa spiritual na kalalagayan, nung hindi pa nagkakatawang tao si Kristo, siya yung Espiritu. Andun siya sa Genesis, siya yung salita na lumilika. Okay, ito na yung susunod. Brother, taas mo lang, doon ulit. At ang salita ay nagkatawang tao. Okay. Saan niya, brother? Okay, sino yun? Si Jesus Christ, di ba? Alam mo natin kung sino nagkatawang tao. Alam mo natin kung sino siya. Alright. Okay. 3, tuloy lang. 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Yung niya na yan ay si Kristo. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Get up pa, brother. Taas. Yan, sige. Alright. Nasa kaniya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw ng sangatawan magliliwanag sa kadiliman ng ilaw hindi ito ng gabi, kailanman ang kadiliman. Hindi pa, tuloy mo pa. At nagkatawang-tao ang salita, John 1:14. Itanong mo na nga sa 14. Itanong mo na sa 14 para mabilis tayo. Alright, John 1:14. Yan. Alright. Yan. Ayan na ngayon. Yung salita na lumilika doon sa Genesis, ano sabi? Nagkatawang tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Okay. Nakita namin ang kanyang kalulatian tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Okay, pinagawa kayo, no? Sa Genesis, wala pa lahat ng bagay, lumika, salita lamang siya. Alam niyo yung John chapter 1:14, sino lang tinuturo dyan? Si Jesus. Yung John chapter 1, yung John, Matthew, Mark, Luke, John, yung apat na gospel na yan, ang nagtuturo dyan si Jesus mismo. Si Jesus ang nagsasalita dyan. Ano sabi niya pa ngayon? Nakita namin walang tunay na kanyang bilang kaisasang anak ng Ama. Ilan ang anak ng Diyos? Itinuring lamang siyang anak para maintindihan natin, maunawaan natin. Kasi tayo yung ginawang mga anak ng Diyos. Susunod dyan, mababasa nyo, at sila nga'y naging mga anak ng Diyos. Sino mang sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sila nga'y naging mga anak ng Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo, Espiritu ni Kristo, pumasok sa iyong katawan, nagipag sa Espiritu mo. Ang tawag sa iyo, anak ng Diyos. Bakit? Si Kristo na yan. Dahil sa Espiritu na yan, tayo'y nakakatawag ngayon sa Diyos. Ang Diyos. Kung wala si Kristo sa ating mga buhay, wala sa ating katawan, wala kang karapatang tumawag ng Ama sa Diyos dahil wala sa iyo Espiritu ng anak. Nananawa tayo? Amen. Hallelujah. So, isa lang ang Diyos, ha? Ang Diyos nagkatawang tao, ibig sabihin, nagpahayag ng Diyos, ha? May kapahayagan ng Diyos, ha? Isa lamang ang Diyos, siya ang lumikha sa lahat ng bagay, pero meron siyang kapahayagan. Alam niyo yung kapahayagan na yan, hindi yan pinapaliwanag sa mga wala si Kristo, sa mga hindi mananampalataya. Kaya hindi nila alam yan. Ang nakakaalam lang yan, yung mga taong sumampalataya kay Kristo. Kaya tayo naunawaan natin yan. Okay? Ito pa susunod. 1 John 5:20. Unang 1, 5:20. Unang 1, 5:20. 5:20. Alright. Okay, nabasa na natin yung Genesis, nabasa na natin yung John chapter 1. Ito ngayon, ano? Para makilala natin ngayon siya. Naging tao ang salita at nanira. Unang 1, 5:20. Unang 1, first John. Unang 1. Exit ka sa John. First John. First John. Oo, First John. Exit ka dyan. 5:20. Ito, First John.
Yun, first John. Yun. Yan. Okay. Okay, alam na natin yung mga verse na binasa natin. Genesis, John, Corinto, no? Marami na tayong binasa. Exodus, isa lang ang Diyos. Walang magkasalungan, di ba? Walang magkasalungan, di ba? Okay. At malalaman natin na naparito mga anak ng Diyos. Kasi yun na yung binasa natin eh. At binigyan niya tayo ng understanding, pangunawa, upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos. Sige pa, anak pa. Natin mo maanak. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Okay. Si Kristo, sinasabi dito, Diyos ha, tunay na Diyos ha. So, nagkaroon ba tayo ng dalawang Diyos? Hindi, di ba? Niya na. Ang Diyos isa lang. Kailangan lang maunawaan mo understanding. Ang magbibigay sa iyo ng understanding yung Spirit ni Christ na nandiyan sa'yo. Okay. Walang dalawang Diyos, walang isang Diyos ha. Meron bang magkasalungat dito doon sa sinabi sa Exodus, sa Deuteronomy na huwag nagkagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. No? Sabi ni Abraham, ang aking Diyos ay ang Diyos na lumilang ang langit at lupa. Yung mga disipulo, pag mga nalangin yan, pag yan ang mga nalangin ng mga taiping, sasabihin niya, O Diyos, na lumilang ang langit at lupa, tingnan niyo kami inuusig. No? Alam niyo naman sino ang kanilang Diyos? Amen. Okay na, sabi sa John, 1 John 1:20, nalalaman natin, naparito na ang anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pangunawa. Sino nagbigay sa kanila ng understanding, ng revelation? Ang Diyos! So, hindi mo yung maunawaan kung wala sa'yo si Kristo. Akala mo, ay meron pa lang. Bakit mayroong dalawang Diyos? Bakit yung Diyos Ama ay dito, Diyos si Kristo? O meron Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Pang Espiritu Santo. Ang katotohanan yung Diyos, Espiritu Santo, hindi mo siya mababasa sa Bible. Kasi pag nagkaroon ka ng tatlong Diyos at maraming reliyon, mayroong tatlong Diyos ang tawag sa kanila Trinitarian. Tatlo ang kanilang Diyos. Di ba nga, apat pa? Ang Diyos isa lang. Yes. Wala tayong doctrine na pinag-usapan na kasi ako hindi natuturo ng doctrine. Kailanman kapag ako yung nag-share ng gospel, ang tinuturo ko kung ano lang yung tinuro sa akin ng Kristo ng Panginoon. Pag ako yung nagturo sa inyo ng doktrina, kukontrahin niya yung binabasa ko na yun sa inyo. Magkakaroon dyan ng oneness, magkakaroon dyan ng threeness, magkakaroon dyan ng fourness. Pero, ang salita ng Diyos ang binasa mo, kita mo, walang babangga sa'yo. Bakit? Salita ng Diyos yan, nauunawaan mo, understanding. Binibigyan tayo ni Kristo ng Espiritu ng Diyos ng pangunawa para maunawaan natin. Kasi ang nakakaunawa lang yan, ang tawag diyan ay nireveal sa atin. Kanino nireveal? Doon sa mga tao na mayroong Espiritu ni Kristo may relasyon sa Diyos. Alright? Walang dalawang Diyos, ha? Wala tayong nakita ng dalawang Diyos, di ba? Isa lang, di ba? Ang lumika ng langit at lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagkapawang tao at sabi rito, diretsong sinabi, tayo ay nasa tunay na Diyos. Bakit? Si Kristo, siya yung Diyos na lumika na nagkapawang tao. Yes. Wala nga lumika na hindi sa pamamagitan ni Kristo. Yes. So, walang complete, di ba? Yes. Wala tayong dalawang Diyos, di ba? Wala tayo. Isa lang ang Diyos. Katulad ng sinasabi ng Bible, Old and New Testament, sinasabi sa ulit-ulit, isa lang ang Diyos. Alright, may nanawa kayo? Asawa ko, may nanawa nyo. Time out na lang. Teka lang, saglit lang. Pagpuputuli, alam ko, napaka-interesante dito sa mga ina. Nakita ko, ang daming interesado eh. Kasi natuturuan tayo ng isa ng mga doktrina na akala natin, yun yung totoo. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay naniwala na mayroong tatlong Diyos, mortal sin. Ang tamang salita ron, ang Diyos ay isa lang, pero siya nagpapahayag, nagbibigay ng understanding. May kapahayagan siya sa mga taong sumampalataya kay Kristo. Ang number one na kapahayagan sa ating revelation, si Kristo ay tunay na Diyos. Hindi ka pang isip ha, may verse. Ang dami pong verse na, hindi ko na lang masasabi sa inyo kasi time out na. Pero hindi ko bitawa ko dito. Tungkol naman sa Espiritu na iniwan ni Kristo nung siya umalis dito. Sino siya? Okay. Kasi kung minsan nagtuturo tayo ng mga salita na hindi naman natin matatagpuan sa Bible. Okay, punta tayo sa John chapter 14. 1 chapter
chapter 14. John 14. John 14. John 14. John, sa John. John tayo, John, sa John, chapter 14. Yeah. Kaya dito sa ating Bible. Tatapusin na natin yan dito. John chapter 14. Sige, paano muna, brother? Pwede mo rin makita sa aking Bible. Matthew, Mark, Luke, John. Okay. John chapter 14. Umpisa mo sa 1. Sundan mo lang ako ha. So ito yung itinuro ni Kristo. Pagkaturo niya nito, umalis na siya dito sa David, pumunta na siya sa langit. Ang topic niya rito tungkol sa Espiritu Santo. Yung ipinangako niya ng Espiritu Santo na nandito ngayon sa ating mga puso, sa mga katawan natin nandyan. Tingnan natin, sino ba ito? No? Kasi kung meron kang Espiritu Santo, kung meron kang tinatawag na Diyos Espiritu Santo, ang unang tanong, kailangan kilala mo yan kasi Diyos mo eh. Okay lang naman tawagin natin siyang Diyos Espiritu Santo, pero dapat kilala mo siya. Kasi kung hindi mo siya kilala, magkakaroon ka ng ikatlong Diyos. Ang tawag mo Diyos Espiritu Santo, nakahiwalay kay Kristo at saka sa Ama. Wala. Ang Diyos na yan, na Espiritu Santo, na tinatawag natin Espiritu Santo, walang iba kung hindi si Kristo rin, ang pantay ng Ama. Okay. Pabasahin mo na lang mabilis kasi tapos na kayo oras. Wala tayong oras. John chapter 1, John chapter 14 verse 1. Huwag kayong mabagabag. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Si Kristo ang nasalita rin ha. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi totoo, kasabihin mo ba sa inyo pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matiran. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matiran, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko kung saan ako naroon. Alam na ninyo ang lahat matungo sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus. Okay, tandaan niyo mabuti ang nagkasalita rito si Jesus. Ang nagkasalita rito si Jesus, hindi disipulo si Jesus mismo, ang Panginoon nating lahat. Sumagot si Jesus, ako ang daan, I am the way, ako ang truth, ako ang katotohanan, and I am the life, at ako binubuhay. Walang makakapunta sama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo na nakita. Okay. Base doon sa binasa natin kanina mga verse sa Genesis, sa Corinto, sa John, nakikita natin na si Jesus yung Diyos na lumika at sinabi na sa John chapter 1:14 na walang nalika sa atin kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Diba? Kaya sinasabi ni Jesus dito, ang kanyang pagsasalita rito yung spiritual, ang binabanggit niya yung mula sa Genesis hanggang sa 7 katawang tao. Sinasabi ni Jesus, ako tangamay isa, diretso yung sinasabi, di ba? Naintindihan niyo? Amen. Sinasabi ni Jesus, ako tangamay isa kasi in the spirit, nung hindi pa nakakatawang tao si Jesus, ang espiritu hindi mo mabibilang, ay yun pa, spiritu, dalawa ba o tatlo? Lagi sinasabi ni Jesus, ako tangamay isa lang, kasi in the spirit, lagi sila magkasama, isa lang sila. Okay? Sana ako. 8, 7. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Okay, alam nyo ba na ang Diyos Ama, no way na makita natin o makilala kung hindi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Hindi natin makikita ang Ama, hindi rin natin sa makikilala kung hindi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Si Jesus, pag kilala mo si Jesus, sabi niya, kilala mo na rin ang Ama. Hindi mo na kailangan hanapin pa ang Ama. Si Jesus, pag kilala mo, sabi niya, kilala mo na ang Ama. Okay? Ang gusto niya, siya ay bakabuhin kasi hindi sila maintindihan. Kasi ang nakakaintindi lang nito mga sinasabi nito ni Jesus,
yung mga taong nasa sa kanila ang Espiritu ni Jesus nagbibigay sa atin ng understanding, paunawa. Kung wala ang Espiritu ni Jesus sa ating mga katawan, hindi natin yung maunawaan. Pangunawa, ang binibigay ng pananampalataya ay pangunawa, understanding. Kaya yung wala si Kristo, nakita nyo, pansinin nyo yung mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Hindi naniniwala kay Diyos. Punta ka sa mga eskwela na UP, sa Ateneo, mga marunong. Naniniwala sa Diyos, mga atheist. Lagi naniniwala lang sila doon sa mga theology, doon sa mga theory of creation, yung paano nilikha ang daigdig, Big Bang Theory, yung mga unggoy na nagiging tao. Dahil sila naniniwala. Yung sa paglikha ng Diyos, yung pinag-usapan natin, hindi nila ninunawaan yan. Bakit? Hindi abot yan ng kanilang pangunawa. Ang makakaunawa lang dyan, yung isang taong tumanggap kay Kristo. Okay, tuloy pa natin. May nakawa kayo? Okay. Sinabi sa kanya ni Felipe 8, Panginoon, pakita niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Alam niyo bakit hindi maunawaan ito ng mga disciple? Kasi ng mga panahon na ito, ang Holy Spirit, wala na sa kanila. Hindi katulad natin ngayon na sa atin na yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo yung nagbibigay sa atin na paunawa. Kaya hindi nila maunawaan, hindi nila mag-get, hindi pa nila kayang akin. Kasi wala pa yung Holy Spirit. Bakit wala ang Holy Spirit yung panahon na yun? Kasi nandun mismo si Kristo. Okay, ginagawa nila yan. Kasama pa nila ang Panginoon. Okay, sana tayo. 8-9. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi ng pakita mo sa amin ng Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama? Ang Ama ay nasa akin. Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Okay, nakita niyo sinabi ni Kristo na yung ginagawa ko, nagagawa ko lamang yan, sabi ni Kristo, dahil nasa akin ang Ama. Okay, nakita niyo, no? Ang ginagawa ko yung nagagawa ko lamang dahil nasa akin yung Espiritu ng Ama. Kami magkasama. Okay, tuloy pa natin. Maniwala kayo sa akin, ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa ginagawa ko. Okay, nakita niyo. Sabi ni Jesus, kung ayaw ninyong maniwala sa akin, maniwala na lang kayo dahil sa ginagawa ko. Bakit? Ano ba ginagawa ni Jesus? Abay patay, binubuhay niya. Si Lazaro, ang dami niyang binuhay. Yung nature, inuutusan niya. Yung bagyo, pinapatigil niya. Yung araw, sinasaway niya. Yung demonyo, inuutusan niya. Sabi ni Jesus, kung ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala na lang kayo sa ginagawa ko. Bakit? Kasi yung ginagawa niya, walang nakakagawa kahit sino. Diyos lang ang pwedeng makagawa. Isipin mo, patay, binubuhay niya. Tatlong araw nang nakapurol, binuhay pa niya. Marami siyang taong binuhay. Hindi lang isa. Nakakapagpakain siya ng libo-libo sa isang piraso ng tinapay. Nakakagawa siya ng hindi kayang gawin ng kahit sino tao. Ang Diyos lang. Ano? Ako po, yung pala, nagpapagaling ng bulag, nagketaw. Unang-una niyang pinagaling. Lagnat lang nga ng biyanan ni Pedro. Lagnat lang muna, Ay sumunod ako, ito na, nagpapagaling na lahat na sinasapian ng demonyo, pinapalayas. Yung nickel pang bulag, pipi, pilay, lahat ng uri ng sakit, pinagagaling. Ay hindi kaya nga ng doktor. Okay, sumunod. Pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin, makakagawa ng mga ginagawa ko, higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Okay, sabi ni Kristo, pupunta na ako sa Ama, kaya makinig kayo maigi kasi ito, pinakamahalaga to sa lahat ng itutulong sa inyo. Babalik na ako sa Ama, hindi nyo na ako makakasama. Sa 12, pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin, makakagawa ng mga ginagawa ko, higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At ang mga hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Pipilin nyo, ano? Ano sabi ni Kristo? Kung tayo mananalangin, hihingi tayo sa Kanya, siya pa rin ang gagawa. Sinasabi niya, ako at ang may isa lang, kung ano hingin nyo sa akin, gagawa ito. Okay? O, bibilisan ko na kasi hindi overtime na ako.
15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan na yan ng isa pang patnupay na magiging kasama niyo magpakalaman siya. Okay. Nilagyan niya ng siya, ha? Person, no? Talaga namang person kasi siya eh. Sabi na siya, ang espiritu ng katotohanan. Yan ang aalamin natin kung sino siya. So, marami nagsasabi ng tungkol sa Espiritu Santo pero hindi nila kilala kung sino siya. Diyan ang ating alamin kung sino siya. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, makikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananahan sa inyo. Sino tumanggap kay Kristo? Narinig nyo ba yung pangako ni Kristo? I will never leave you nor forsake you. Sino yung mananahan sa inyo? Sino yung siya? Si Kristo! Kasi dapat kung meron kang Diyos, God the Holy Spirit, okay, Diyos mo, hindi mo kilala kung sino siya, dapat malaman mo kung sino siya. Okay kung matawagin mo sa Diyos, Espiritu Santo, pero dapat kilala mo sino siya. Kapag ito yung pangatlong makahayagan ni Kristo, dapat sa kanyang pagka-Diyos. Ngayon na wala na si Kristo, siya ay si Kristo. Hindi lang si Kristo, titingnan pa natin kung sino siya. Siya yung kanyang Ama. Sila ng kanyang Ama, yung binabanggit dito na iiwan niyang Espiritu. Okay, tuloy natin. Tutuloy na muna. 18. Hindi ko kayo iiwan ng ulila. Babalik ako sa inyo. So, sino yung siya na babalik sa inyo? Si Kristo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo makikita sa libutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako at mabubuhay din kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyo ako'y nasa Ama, kayo'y nasa akin, ako'y nasa inyo. Sino siya na nasa sa atin? Si Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa Ama. Nasaan siya ngayon? Nandito sa ating puso. Sino yung Espiritu Santo? Si Jesus. Sino ka? Yung kanyang Ama. Nakikilala natin yung sino yung Diyos Espiritu Santo, no? Marami kasi tawag ng tawag sa ikatlong Diyos Espiritu Santo. Ang problema, hindi na makilala kung sino siya. Isa raw ay hindi si Jesus. Sabay lang po. Pag gumawa ka ng ikatlong Diyos, mortal sin. Ang kaparusan mo nga sa ikapat, nasali na yung lahi. Kailangan naman matutunan mo to. Okay lang tawagin mo siyang Diyos Espiritu Santo, pero kailangan kilala mo siya. Ito ang ikatlong kapahayagan ni Kristo sa atin. Kapahayagan ng Diyos. Tatlong kapahayagan ng Diyos. Una, siya ay nagkataong tao. Pangalawa, siya ay naririto ngayon sa ating puso bilang Espiritu Santo. 21, tuloy na muna. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin na aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubos na magpapakilala sa Kanya. Sinong ipapakilala ng Espiritu Santo? Si Kristo! Pag si Kristo nandiyan dyan sa puso mo, ang maunawaan mo ay tungkol sa Kanya, tungkol sa Kanyang Ama na Diyos at tungkol mismo kay Kristo. Makikilala natin siya ng lubusan. Okay, 22. Tinanong siya ni Judas, Panginoon, bakit po sa akin lamang kayo magpapakilala ng lubusan, hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus na umiibig sa akin, ay tumutupad ng aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami ay pupunta sa Kanya. Sino siya? Kami, sabi ni Jesus, ang aking Ama, at ako, na Espiritu ay pupunta at mananahin sa atin. Sino yung Diyos Espiritu Santo na tinatawag natin? Ang Ama at si Jesus. So walang ikatlong Diyos. Walang another God na tinatawag natin na Espiritu Santo. Siya ay si Jesus at ang kanyang Ama. So meron na bang ikatlong Diyos? Kung meron tayong tinawag na Diyos Espiritu Santo, nagkaroon ba ng ikatlong Diyos? Hindi! Nagkaroon lang siya sa ating mga mananampalataya ng revelation, understanding. Siya nagkaroon ng kapahayagan sa mga mananampalataya na nananalig naghihintay kay Kristo. Walang tatlong Diyos, isa lang. Nagkakaroon lang siya ng pagpapahayag sa mga taong kanyang karelasyon. May nanawa kayo? Hindi naman. Napupunta na kayo, nasusuka na ba kayo sa salita ng Diyos? Hindi po. Alam nyo anong panahon ng mga disipulo, kung minsan ng mga disciple, isang buong araw nagtuturo. Isang buong araw. Buong araw. Tuturo sila. Buong araw. Minsan, kanya po ka, turo pa rin siya. Turo sila, bakit? Mahalaga malaman na
salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Kunti na lang. Sina 25. Sinasabi ko mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ko, ngunit ang patnubay. No? Binigyan siya ng ibang title, patnubay, comforter, gabay. Ang Espiritu Santo na sinusugo ng Ama, isusugo ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Anong trabaho ng Espiritu Santo? Magtuturo! Yan ang ating papakinggan! Yan ang nagsasabi ng totoo! Pagka pinakinggan mo lang mga doktrina ng religion, pagkabas mo na kailangan ng sipakan at kanyang doktrina yan, magkakasalumat yan, ang pakinggan natin ang Espiritu Santo na nagtuturo. Meron ba kayong natutunan ngayon? Nagtuturo ang Espiritu Santo! Amen. Hallelujah! Hindi ako nagtuturo kasi hindi yan tayo turo ng tao. Ang Espiritu lang na tinatawag na dakilang guro. Kaya nasa na ako, 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Huwag mapagapag kayo ng kalooban at huwag kayo makapag. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na sa inyo, bago pa mangyari, upang mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Ang dami ko sana gusto ituro sa inyo, kaya lang mga asawa ko nagkakagod kayo. May natutunan kayo ngayon? Amen! Hallelujah! Okay lang. Kaya makasalamat tayo sa Diyos sa ating natutunan. Kung hindi mo ba tinatanggap si Kristo, ito ay oras para tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Para maunawaan mo mga bagay nito na itinuturo ng Holy Spirit. Amen? O sige, ngayong hapon bago ko po kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, sumunod ka sa isang maiksi panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Okay? Sabihin mo, Panginoong Jesus! Kung gusto mong tanggapin si Kristo, sumunod ka sa maiksing panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Jesus. Akawin mo po ba sa aking mga anak? Mula ngayon, ako'y naniniwala na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang Diyos na nakatawang tao. Ikaw ang namatay sa krus. Tatlong araw muli kang nabuhay. At ikaw ngayon ay umakyat sa langit. At muli kang magbabalik. Salamat Panginoon. Sa buhay na masagana, masaya, at walang hanggan. Salamat Panginoon sa banal na Espiritu na iniwan mo sa akin ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang aming Panginoon at tagapagligtas. At ako'y ginawa mo anak ng Diyos. Kaya katawagin mo ang Diyos, anak ng Diyos. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po Espiritu Santo na nagturo sa amin ngayon. Holy Spirit, maraming salamat. Ikaw po ang banal na tagapagturo, dakilang guro namin na siya nagtuturo sa amin ng totoo. Siya nagbibigay sa amin ng understanding sa unawaan. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpanahin. Meron ako na kalimutan. Pwede ba tayo magbigay, sabi ng Panginoon, sampahin natin ng Diyos na Espiritu. So, alam niya tayo, sumasamba tayo, Espiritu na pagsambayan. At sa katotohanan, alam niyo yung katotohanan kung ano, yan yung ating nilalagay dyan. Yan ang truth, yan ang tangible na ikita ng pagsamba natin sa Diyos. Amen? Okay, tayo kumanta, tayo magbigay ng pagsamba sa Diyos. Mga ikaw. Yung kanina. Amen. Ang Panginoon.
Ikaw, tayo po mga kaupo at tayo po